Okay mga kanoisy, next video. Ating Special Action Force sa Philippine National Police ay ginagawang bodyguard nitong mga inchik na ito. No? I'm referring to the mainland Chinese. Ito yung mga pogo operators na pupunta rito. No? Isang malaking kasalanan para sa liderato ng Special Action Force na protektahan mo yung mga kalaban ng bayan. Tama. No? So ayun, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So another update na naman tayo patungkol kay Mayor Alice Guo, kasi up until now hindi pa rin talaga ito nasasagot. So ang video ito ay from Pinoy Car Guy. So meron ito pamagat na ibinunyag ni Rep. Robert Barbers ang modus ni Mayor Alice Guo at iba pang Chinese nationals sa bansa. So ang thumbnail nito ay parang nagsasabi na aktibong pulis yung bodyguard niya or whatsoever. So yan yung alamin natin. So again, bago natin simulan, Pinoy Car Guy, support nyo yan. Also credit sa Senate of the Philippines at Congress. And then, yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So hindi na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, ibinunyag ni Rep. Robert Barbers ang modus ni Mayor Alice Guo at iba pang Chinese nationals sa bansa. So, like, comment, share, subscribe, start. Ko lang ulit yung sinabi natin mga kasama dito. Itong si Ulit. Mayor Alice Guo. Ulit lang. Ako, dagdagan ko lang ulit yung sinabi natin mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo has been identified to be an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for money laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil malaki talaga yun. Money laundering yan Tapos questionable yung pag-acquire niya or pagkakaroon niya ng mga helicopter, mga sasakyan na hindi nag-fit sa salin niya or sa sahod niya as a mayor at sa mga business niya, di ba? So alam naman natin na kung ang taong na-acquire niya yung pera niya galing sa masasama ay ginagamitan nila yan or pinapadaan nila yan into money laundering para yun nga malabahan ang pera nila. Money laundering tuloy. Unang-una, yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration. Hahanap sila ng local civil registrar, karamihan dito ay sa probinsya, magpapa-issue sila ng certification that they were born in that barangay, ganitong date, at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. O, diba? Ganong galawan. Diba? Hindi lang naman sila marami sila sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital dyan. So, again, no, that's an alarming information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue dito sa mga ito. Not fake, no? Authentic, original Filipino passports, pero Actually, ang problema din naman dyan, ay yung mga ahensya nga din natin dito. Nakakainis nababayaran yung iba. Kung hindi nabayaran, paano naman nakalusot yung mga yan? Dapat turo talaga yung pagkuha ng mga, or strictuhin talaga yan, especially mga other, or mga foreigners, di ba? Mga foreign. Bakit parang ang nafe-feel natin dito, guys, tayong mga Pilipino pa mismo yung pinapahirapan? Di ba? Totoo yan. Like for example, tayo, hindi tayo makakuha ng valid ID kung wala tayong valid ID. Tapos sila nakakalusot, nagkakaroon pa ng passport. Di ba? Tapos tayong mga ordinaryong Pilipino, kapag pumupunta tayo sa ahensya ng gobyerno natin, wala. Pumipila pa tayo. Pero yung fixers, talamak. Di ba? It's so unfair, man. I know, alam nyo yan, na sobrang talamak yung fixers dito sa Pilipinas. And dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, Comadrona, lahat po yan sa probinsya, lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. That's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin. Ilan lamang ito sa mga isiniwalat ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Barbers sa isang press conference kasamang ilan pang mga kongresista. Kabilang nga sa mga tinalakay dito ay ang tungkol sa mainit na usapin at kontrobersyal na katauhan ni Pampang-Tarlac Mayor Alice Guo at ng iba pa manong mga Chinese na nakakuha ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng tinatawag na late registration. Diba? Yan yung ginagamit nila na some kind late registration.
So sana naman ha, after ng pangyayaring ito, next time yung ano natin, yung ano yan, PSA ba yan? Maging turo na ba? Huwag nang, bawa ganito, mauulit na naman to if ever eh. So sana ayusin nila yung mga trabaho nila, ano. Then yeah, tuloy. Itong nakakabahala para sa seguridad nating mga Pilipino. Dahil talamak umano itong ginagawa sa ilang mga probinsya at binabayaran nila yung mga tiwaling kawani ng gobyerno para makakuha nito. Naitanong rin sa nasabing pagpupulong ang tungkol sa isa pang nakakaalarmang ulat tungkol sa pagdami ng mga Chinong pumapasok sa Pilipinas para mag-enroll sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan din. Partikular na sa probinsya ng Cagayan kung saan malapit ang ilang EDCA sites ng Amerika. Sir, mayroon din pong report na a number of Chinese were able to enter Davao, acquired a Filipino birth certificate, and even put a business there. Is it alarming po kasi napakarami daw po nito? Ay, hindi lang sa Davao yun, sa buong Pilipinas. In fact, ngayon, yung kagaya nga ng ating panawagan nung kamakailan, na meron pong nakarehistrong mga estudyante raw sa isang universidad dito sa atin sa North, no, sa Cagayan. And the number is quite alarming, diba? Considering na sa dami-dami ng pwede mong pag-enrollan, kung ikaw ay banyaga, o ikaw ay dayuhan, at gusto mong mag-aral sa ibang bansa, diba? Hindi po ba dapat ang inyong i-enrollan ay yung mga university na malalaki dito sa... Diba? Pwede naman silang dito sa Visayas. Diba? Bakit doon pa sila sa Cagayan? Kasi, malapit sa China, malapit sa Taiwan, malapit sa EDCA sites. My goodness. Tapos sasabihin nyo, coincidence lang yan. Malabo eh, ang daming Chinese eh. Tapos yung gusto pa ng ibang mga politiko doon sa Cagayan, huwag nyo namang anuhin, grabe naman kayo sa mga estudyante, nag-aaral lang din naman yan, magpasalamat pa nga tayo kasi dito nag-aaral ng mga yan eh. That means maganda talaga yung school natin, ang ganda ng school. Di naman yan yung usapan eh. Bulagan din yung iba. Ating bansa, no? Hindi doon sa napakalayong lugar sa Metro Manila. At ganun sila karami, no? That issue will be taken up in the Committee on Justice when we resume with the hearings on the influx of Chinese dito sa atin. Maging ang Armed Forces of the Philippines ay nababahala na rin umano at nagsasagawa na rin ng sarili nilang investigasyon ukol sa usaping ito. We are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers, no? Pero syempre, it's not just within the bounds of the AFP, sir. So meron tayo dyan, how they got in the Philippines in the first place, yung legality nung pagpasok nila dito sa bansa natin. Ano ba yan, men? Sa Bureau of Immigration ba yan? Yung, I think, mafu-fall or masisisi dyan. Kasi, simula nung lumabas yung mga Chinese issue na yan, mga Chinese student, sobrang daming nagalit sa Bureau of Immigration kasi yun nga, bakit ang dali-dali lang daw nilang nakapasok dito samantalang yung mga kapwa Pilipino natin pahirapan. Yung iba na offload pa. Diba? Do you think that's coincidence or may something ba? Kayo ba sa tingin nyo may something ba dyan? Comment down below. Do they have the necessary papers? And sabi nga, estudyante to. So kung meron ba silang student visas that are required? So we are coordinating with the Bureau of Immigration, the DFA, and since students to, sir, no, pati yung CHED. If we look at it at the security standpoint, no, kung ano po yung what will come out of our internal investigation, no, kung threat ba talaga ito. Because ang sabi ko nga, there's different facets to it. So it could be helping us in the economic side of things, but you know, look, our perspective is in the security side. So sa side po namin, rest assured po, the PPA... Ang ganda nung sinabi ni ma'am, na hindi lang tayo dapat nakatingin sa economic side. 'Di ba? Kasi yun nga yung excuse nila, 'di ba, na wala pa tayo diyan. Hindi ayaw pa natin 'yan na dito nga sila nag-aaral, 'di ba? Dapat magpasalamat nga tayo. Sabi ni ma'am, paano naman yung security side natin? 'Di ba? Kasi kung i-consider mo lang yung economic side, lumalabas na pera-pera lang. Wala nang paki sa security. Alam naman natin na yung ganid na bansa, kapag gusto talaga nilang manlamang, ay willing silang gumastos ng malaki. Tapos tayo, nagfo-fall lang tayo sa pera. 'Di ba? Dapat din natin tingnan yun. Dapat marunong din tayong bumalanse na, okay, security naman ngayon. O nga no, Chinese students to ha. Bakit nagdagsaan sila ngayon kung saan sobrang init ng usapin ngayon sa WPS? O nga no, bakit malapit sa China? Bakit malapit sa EDCA sites ng US? 'Di ba? Ganun lang naman eh. Dapat yun yung isipin natin ba? My goodness. We'll take this seriously, and of course, it's our mandate to protect the people and secure the state. Nagdagdag naman si Congressman Barbers ng detalye.
tungkol sa kung paano ang ginagawa ng mga Chinese kaya biglang lumobo ang kanilang bilang sa Pilipinas. Tama kayo, karamihan ng pumasok dito ay tourist at para ma-extend po yung Tourist kanilang pa. visa, pagka ito'y nag-expire, meron mo silang kausap na taga-tiwaling kawani ng Naku. Bureau of Immigration at ini-extend yung kanilang visa into a student visa. Kaya ganun ho. Oh, kay sir na mismo galing yun mga tiwali ng Bureau of Immigration. Bakit naman kayo ganun mga maman, sir? Akala ko ba mga Pilipino yung pinagsisilbihan nyo? Bakit sobrang stricto nyo sa mga Pilipino? Nang o-offload kayo? Bakit? Dahil ba walang ganun? Grabe yung ganun na. Dapat talaga kung halimbawa ganyan, may balik yung bitay. Dapat yung mga government official, ganyan yung iparana sa kanila eh. Yan yung gawin sa kanila eh. Di ba? Agree ba kayo doon? Grabe yung bitay ha. Serious yun. Tuloy. Marami, no? Base sa datos na nakuha namin, 16,000 ang naka-enroll na Chinese Ang dami. sa universidad dito lang sa Luzon. Luzon. 16,000 po yan, napakalaking number. At masteral courses po yung kinukuha. At karamihan mo sa kanila ay hindi naman marunong mag-isalita ng English. Naku. So talagang Masteral pa. Yan din yung issue, yung masteral. Nakakatakot dyan sa masteral kung babayaran or bibilhin yan. May mga narinig na nga tayo dito, di ba? Na binibili yan. Grabe naman eh. Ano naman nangyayari sa mga tawag dyan? Mga kapwa Pinoy natin. Bakit parang grabe ano? Ganun pala talaga nagagawa ng pera, min. nakakapagtaka. Nakakakuha ho sila ng fake documents to prove that they are Filipino citizens, gaya ng birth certificate. At ang malungkot, nakakakuha ho sila ng Filipino passport, nakakakuha sila ng driver's license, Grabe. nakakakuha ho din sila ng gun license. Grabe. So yun ang malungkot. Kapag ito'y nakahawak ng mga armas, magtaka na tayo. Yan yung nakakatakot. Yang sa armas. Dapat strictuhin yan eh. Siniswerte naman yung mga yan, dito pa mag-a-acquire pa ng baril. What if magaya nung panahon dati na yung mga Japanese makapili? Tapos yan, sila magiging makapili yan. E paano yan? If ever na magsimula na yung China dun, ano yan, gulatan? Front at back natin may atake sa atin. Yun ba yung gusto nyo? Para lang sa pera. Payag ba kayo nun? Na ang akala natin, nandito pa sa labas yung China. Lahat. Sobrang busy tayong pigilan sila. Tapos may sasaksak sa atin dito sa likod. Kasi matagal na sila nakapasok. Hindi stricto. My goodness. Kabilang rin sa mga natanggap na ulat ni Congressman Barbers ay ang tungkol umano sa mga moonlighting o yung pagtatalaga ng ating mga kapulisan bilang security escorts sa ilang mayayamang Chinese nationals. Nako. At kabilang dito ay mga official pa ng POGO sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Grabe. Marahil ay nabalitaan nyo rin yung dalawang Special Action Force ng PNP na inireklamo dahil sa kanilang pag-aaway umano sa loob ng bahay ng kanilang amo sa Ayala, Alabang. Dito ay napag-alamang nakadistino dapat sila sa Zamboanga, pero naandun pala sila sa Muntinlupa at naninilbihan bilang mga personal bodyguard ng isang Chino. Grabe. Sa ngayon po, Police personal bodyguard ng Chino. Filipino police bodyguard ng Chinese. Grabe yung kapag kapera talaga, min. under investigation sa aming opisina itong dalawang PNP member. So, as of now, Lupa at naninilbihan bilang mga personal bodyguard ng isang Chino. sa ngayon po, under investigation sa aming opisina itong dalawang PNP member. So, as of now, yan ang aming mako-confirm and sila ay members ng support unit po ng PNP. At ayon umano sa mga impormasyong nakuha ng pulisya, utos umano ito ng isang battalion commander sa Zamboanga City. 40,000 pesos umano ang kanilang nakukuhang sweldo. Grabe. Pero ang kalahati o ang 20,000 pesos ay napupunta umano sa kanilang batalyon. Nako. Kay Congressman Barbers, sir, may report po kayo ng moonlighting ng mga policemen sa mga POGO officials na nag-escort daw po. Yung mga POGO officials po and members, involved po sila sa kidnapping for ransom, murder, sex trafficking, and other crimes. So meaning may possible knowledge sila and involvement. So ganun po kalala yung breach of discipline. Grabe, no? Oo, nakakalungkot isipin na yung ating mga staff, no? Yung mga membro ng Grabe, no? Walang hiya din tong mga staff na to. Sila, nagpapasilaw lang sila sa pera ng mga banyaga. Diba? Samantalang yung ibang mga staff natin, nakipagsapalaran nga dun sa Mama Sapano dati. Tapos ngayon, napano na kayo? Grabe.
ating Special Action Force sa Philippine National Police ay ginagawang bodyguard nitong mga inchik na ito. No? I'm referring to the mainland Chinese. Ito yung mga pogo operators na pupunta rito. No? Isang malaking kasalanan para sa liderato ng Special Action Force na protektahan mo yung mga kalaban ng bayan. Tama. No, kagaya nga na nasabi mo, Joy, itong mga karamihan sa nag-ooperate ng pogo ay involved sa mga kriminalidad, yung criminalities, no? Kagaya ng kidnap for ransom, mayroon pang murder dyan, mayroon pang torture chamber silang ginagawa doon sa kanilang lugar. No? I guess, napakalaking kasalanan para sa Philippine National Police na payagan yung ganyang klaseng moonlighting na ginagawa ng kanilang kawani sa hanay ng Philippine National Police. So, dapat kasuhan yung mga yan. Dapat lang. Ang inyong napanood ay bitayin bahagi lamang ng mas mahabang presscon at mas marami ring natalakay na usapin katulad ng sa PIDEA leaks, extrajudicial killings nung nakaraang administrasyon, gentleman's agreement sa West Philippine Sea, at iba pa. At kung gusto nyong malaman ang kanilang mga pahayag tungkol dito, pwede nyo itong mapanood sa isa pang ginawa kong channel. At kung maaari ay mag-subscribe na rin po kayo dahil doon na ako mag-upload ng mga napapanood at pinakabagong kaganapan na merong kaugnayan sa ating bansa. Ito ang inyong Pinoy Car Guy. Ay, nako. So, yun, mula kay Pinoy Car Guy, supportahan nyo yan. Original billing in the description box below. Also, courtesy sa House of Representative, ano. Tapos yun, Senate of the Philippines din. And then, yeah, that's it. Bago nyo iwan yung channel natin, huwag yung kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Pilipinas, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Grabe, no? Ang bayan kong Pilipinas, protektahan natin ang ibang lahi. Basta may pera, kahit Chinese ay okay. Gumagawa ng kanta. Actually, nakakalungkot siya, man, na ganun nga isipin. Grabe, no? Parang VIP treatment pa yung mga kolokoy na mga Chinese dito sa atin, ano? Bakit ba? Dahil ba meron silang pera? Tapos yung sa Bureau of Immigration din, nakakapasok din sila dito kapag ano yun? Yung overstaying ata yun. Ini-extend. Grabe, no? Alagang-alaga. I mean, samantalang tayo, mga Pilipino dito, parang tayo pa yung pinapahirapan. Grabe, no? Siguro ang need natin dito, mga Pilipino, magpayaman talaga tayo, no? Para meron din tayong pera na panampal dyan sa mga officials natin dito. Kasi mukha ng pera eh. Though hindi ko nila lahat, ha. Pero yun, based nga sa mga balita. Grabe, alarming siya. Pera-pera na lang talaga. Ang isa talaga sa nakakalungkot dyan, men, willing silang magsilbi sa mga banyaga para lang sa pera. Like, what? My goodness, that's kind of crazy. Nakakalungkot. Grabe. Wala akong masabi, men. Kakalungkot, ano? So, kayo ba guys, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Isa din ba kayo sa parang naaaning sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas? Like, especially ganyan yung mga tawag dyan, mga public servant natin. Bakit ganun sila? Kayo ba? Agree ba kayo? Or ano ba yung dapat na parusa sa mga yan if ever na ma-prove talaga na yun gumagawa sila ng kalokohan? Diba? Kayo, ano yung klaseng parusa yung ipapataw nyo sa kanila kung sakaling kayo yung masusunod? Kasi para sa akin, parang kulang lang yung kulong eh. Diba? Inuogag yung kapwa Pilipino, tapos binibaby or pinagsisilbihan ng todo yung ibang lahi. That's unfair, men. That's unfair. Sana talaga strictuhin talaga ng gobyerno natin dito yung mga public servants natin, ano. Strictuhin ba, tapos parusahan talaga yung mga nagkasala. Hindi yung sinususpindi lang, tinatanggal lang sa pwesto. Grabe, no? Bakit ganun? Bakit tinatanggal lang? Diba? So, I think that's it na lang muna, guys. So, again, Pinoy Car Guy, House of Representative, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.